Pas tumama ang super bagyo, nasa mahigit 300 muli ang mga kabayang na itayo dito. Lahat sila nasa danger zone. 10,000 pisong binigay na emergency shelter assistance kina Ethel ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang pinagtataka nila, nakalagay sa kanilang green card o Disaster Assistance Family Access Card na totally damaged ang kanilang bahay. Ibig sabihin, dapat ay 30,000 piso ang nakuha nila. Sabi ko sa asawa ko, magsikap na lang tayo, wag na tayong umasa na mayroon na. Maniniwala na lang ako kung nandyan na yung bahay na may mga truck na dyan na papalisin na kami, karga nyo yung mga gamit nyo, tapos punta na kayo doon. Si Andrea, nakatira rin sa danger zone dito sa Barangay 88, Tacloban City. 2015 ang una naming makilala si Andrea. Itong bahay ho na ito, kung wala yung asawa nyo, paano ho ito binuo? Ano lang yung pinagtulong-tulungan lang ng bayaw ko tsaka ng dalawang pamangking ko. Tapos kami, ano lang, ganun. Kasi dati nandito kami sa gitna ng kalsada. Hanggang ganito na lang. Yung materialis niyan, saan ho nyo nakuha? Ay mga na, ano yun yung... Dito lang. Oo, yung dating yung bagyong yun. Tapos yung bagyong landa, pinag-ipon-ipon mga nakuha. Ganun. Kung ano ang daing niya noon, ganun pa rin sa ngayon. Tapos 13. Ipinakita rin sa akin ni Andrea ang kanyang green card na gutay-gutay na. Dito nakalagay na totally damaged ang bahay ni na Andrea, kaya dapat 30,000 pisong emergency shelter assistance ang makuha nila. Pero makalipas ang halos 3 taon, ni isang kusing, wala raw silang natanggap. Parang listahan ng mga naibigay sa iyo. Sabi, Ano po ito? ito yung sa DSWD, 1/2 sack nga bigas. Kailan yan? 2014 pa. 2014, opo. 2014. Mga February siguro ito. Ganyan. Tapos yung noodles, tapos yung mga kape, ganyan. Tapos ito na, pagdating dito, mga NGO na. Sa ngayon, hanggang sa magtatatlong taon akong asa pa rin na makakatanggap nito. Malaking tulong raw kasi ang 30,000 piso para may paayos ang kanilang barong-barong at para magkaroon sila ng puhunan. Pag malakas yung ulan, tumutulo sa bahay. Yung talsik ng hangin, tsaka yung pumapasok sa loob ng bahay. Siyempre, may mga maliliit. May maliliit ako ng mga anak ko. Ayon sa pinakauling datos mula sa National Economic and Development Authority o NEDA, sa 1.32 milyong pamilya na target na mabigyan ng emergency shelter assistance ng DSWD, umabot sa 1.38 milyong pamilya ang nabigyan ng financial assistance, lagpas pa sa kanilang target. Kamakailan inihayag ng Department of Social Welfare and Development na nasa mahigit 200,000 katao na mga biktima ng bagyong Yolanda ang hindi nakatanggap ng financial aid mula sa pamahalaan para sa mga nakatira sa Region 6 at Region 8. Kabilang na ang pamilya ni Andrea dito sa Tacloban na may 6 na anak. Itinanong namin sa DSWD kung bakit may mga gaya ni Andrea na hindi nakatanggap ng emergency shelter assistance kahit may pondo naman para rito. Pero naman nag-provide, hindi naman kasing nothing. Pero hindi pa rin siya sufficient. Marami talagang nagreklamo na they were not given kasi nasa danger zone sila. Pero bukod sa kawalan ng disenteng matitirhan, kakulangan ng kabuhayan rin ang idinaraing ng ilang Yolanda survivors. Alas 6 ng umaga nang maabutan naming nag-uunahan sa pagtakbo ang ilang kalalakihan. Ang dalawa sa kanila agad na bumaba at nilangoy ang dagat. Saka sumampa sa paparating na bangka. Kabilang sa kanila si Ernel Francisco. So, tayo saan madadalahin yan? Sa merkado, ma'am. Tapos, Bibinta ko lang. Dahil walang puhunan, inutang muna ni Ernel ang mga nakuhang isda at saka naman niya ibebenta sa palengke.
Kasama ni Ernel ang asawang si Sara sa pagbebenta ng isda. Magkano binili? 450 yung bilis sa amin. Sa tubo na ng isang Tubo namin, 100. Pero hindi pa rito natatapos ang diskarte ni na Sara. Nagtratrabaho rin siya sa isang laundry shop. Habang nasa trabaho ang asawa, si Ernel ang nag-aasikaso sa kanilang 7 anak. Nakakanansya ko ng aga ko, mag-aga man lang ako mag-pista, fish dealer, kakaraos. Nakakakong gatas, meron ako 2 bigas na, may ulam na ako, kinaya. Kahit hindi ako makakain, basta mga anak ko makakain lang. Gipit man sa liit ng kanilang kinikita, 5 sa 7 anak ni na Ernel ang nakakapag-aral sa elementarya. Paano yung pag-aaral nila? Subukan ko na lang mo kung makaya namin ang kasama. Okay lang, kahit kunti-kunti lang. Kahit gaano sila kasipag, nagkukulang pa rin ang kanilang kita. Hiling nila ngayon, mabigyan sila ng permanenteng kabuhayan. May naibigay na po ba kunyari tulong sa livelihood? May tulong po ba na financial? Binigyan ako mga financial. 10,000. Meron nanggaling sa DSW siguro yun, 30,000 siguro yun. Mga ilang buwan, taon, naubos rin. Kasi araw-araw naman kami kumakain. Gastusin, lahat ng mga kailangan ng mga bata. Papaaral, kung ano lang. Tapos wala akong hanap buhay. Kung walang hanap buhay, ginagamit kong pera. Kung naubusan, wala, nakapos na. Taon-taong tinututukan ng Reporter's Notebook ang pagbangon ng mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Bilyong piso na ang nagagastos ng gobyerno. May mga nakatanggap naman talaga ng tulong pinansyal. May mga nabigyan ng kabuhayan at nailipat sa mga permanenteng tahanan. Pero ang malungkot, may mga gaya ni na Andrea at Ethel na hindi pa rin nagbabago ang kalagayan. At maging ang mga nasimulang ilang proyekto, may mga problema pa rin. Hiling ng mga nakaligtas sa Yolanda, tutukan at huwag naman sana silang kalimutan.